Pebrero 16, 1981. Isang lalaki ang dugo ang nakatayo sa labas ng kennel sa Brookfield, Connecticut. Hinihingal. Hawak pa ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sa loob, patay ang isang lalaki, Alan Bono, 40 years old, ang amo ng suspect. Pero hindi gaya ng ibang kaso ng pagpatay, may kakaiba sa depensang ihaharap ng akusado. Dahil sa kasaysayan ng korte sa Amerika, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang murder suspect ay nagsabing inutusan siya ng demonyo na gawin ito. Sa episode na ito, tututukan natin ang kaso ni Arnshine Johnson, isang binatang tahimik, masipag at tila walang bahid ng karahasan hanggang sa isang araw ay pumatay siya ng tao. Pero ayon sa kanyang kasintahan, sa mga magulang ng biktima ng sinapian at sa mismong mga sikat na demonologist na sina Ed at Lorraine Warren, ang karahasan ay hindi nagsimula sa kanya. Nagsimula ito sa isang bata, sa isang exorcism at sa isang nilalang na tumalon mula sa isang katawan papunta sa kanya. Ito ang kasong bumalot sa relihiyon, krimen at paranormal at siyang naging inspirasyon ng pelikulang The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Pero ang totoong kwento ay mas madilim pa sa pelikula. Si Arnshine Johnson ay isang 19 na taong gulang na binata noong 1981. Isang simpleng mamamayan, Brookfield, Connecticut. Isang tahimik at rural na bayan na bihirang mapabalita. Kilala si Art sa komunidad bilang masipag, responsableng anak at mapagmahal na kasintahan, si Debbie Glatzel. Nakatira sila sa iisang bahay kasama ang kapatid ni Debbie na si David, isang 11 years old na batang masayahin at normal sa paningin ng lahat. Hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat. Lumipat si Debbie at Arn sa isang maliit na inuupahang apartment malapit sa kennel business ni Alan Bono, ang magiging biktima sa hinaharap. Habang naghahanda sila sa paglipat, tumulong si David sa paglilinis ng lumang bahay na uupahan nila. Pagbalik niya sa bahay, nagsimula ang mga kakaibang kwento. Ayon kay David, may nakita siyang matandang lalaki na may itim na mata, naninilawang balat, may masangsang na amoy ng sulfur at nakasabit ang paa sa hangin, parang hindi tumatapak sa lupa. Sinabi ng bata na ang nilalang ay bumulong sa kanya. Mag-ingat ka, kukunin kita. Hindi ito pinansin ng pamilya sa una. Akala ng pamilya, lalo na sina Arn at Debbie, ay nagkukunwari lamang si David para makaiwas sa mga gawaing bahay. Hindi nila ito sineryoso sa simula, pero lumala ang mga pangyayari. Si David ay bigla ang nagsasalita sa malalalim na boses. Bumubulwak ang laway, sumusuntok sa hangin, at nagsisimula ng mga panaginip kung saan pinapatay siya ng demonyo. Noong tag-araw ng 1980, nagsimula ang lahat sa tila simpleng reklamo ng isang bata, si David Glatzel, ang bunsong kapatid ni Debbie, na kasintahan ni Arnshine Johnson, ay nagsasabing paulit-ulit siyang binibisita ng isang matandang lalaki na tila nang-aalaska at nananakot sa kanya. Akala ng pamilya, lalo na ni Arn at Debbie, ay nagkukunwari lamang si David para makaiwas sa mga gawaing bahay. Hindi nila ito sineryoso sa simula, pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pang naging madalas at matindi ang mga sinasabi ni David. Tuwing gabi, magigising siya na umiiyak at nanginginig. Nagsasabing nakita niya ang isang nilalang na may malalaking itim na mata, manipis na muka na parang hayop, matutulis na ngipin, matulis na tenga, sungay, at mga paa ng isang hayop. Isang detalyadong paglalarawan ng isang demonyo. Dinala nila si David sa doktor, pero walang malinaw na diagnosis. Ang ilan ay nagsasabing may mental condition ng bata, pero walang gamot na tumalab. Nang hindi na nila makayanan ng sitwasyon, humingi sila ng tulong mula sa isang pari, mula sa simbahan sa kanilang lugar, upang basbasan ang bahay. Ngunit kahit nabasbasan ng tahanan, nagpatuloy pa rin ang kababalaghan. Dito na nila naisipan na humingi ng tulong sa mag-asawang Ed at Lorraine Warren, kilalang mga paranormal investigator sa Amerika. Ayon sa pamilya, nang dumating ang mag-asawa, nakita nila kung paano nagbago ang kilos ni David. Nananapak, nangangagat, dumudura, nagsusumpa ng masasamang salita, at waring hindi na siya ang batang kilala nila. Madalas siyang hinahabol ng mga di nakikitang kamay na tila sinasakal siya. At minsan ay parang tinatapong parang basahan mula ulo hanggang paa ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Habang tumatagal, mas lalo pang naging kakaiba ang kaligayan ni David. Hindi na lamang tuwing gabi siya nagkakaganoon.
Kahit sa araw ay bigla na lang siyang nagwawala. Inilarawan pa niya ang matanda bilang isang lalaking may puting balbas, nakasuot ng checkered na flannel at maong na pantalon, na bumibisita raw sa kanila tuwing umaga. Nag-umpisa na ring makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa kanilang attic, mga ungol, kaluskos, at mga tila bulong na hindi nila maipaliwanag. Sa puntong ito, nagsimula na ring mag-hysterical si David, tila hinihimatay, nangingisay, at nagsasalita ng ibang boses. Minsan ay bumibigkas ng mga sipi mula sa Biblia at sa mga aktang Paradise Lost ni John Milton. Isang bagay na imposibleng alam ng isang bata na may edad na 9 lamang. Matapos pag-aralan ng mag-asawang Warren ang kaso, sinabi nilang walang duda, si David ay sinasapian ng isang masamang espiritu. Samantala, sinabi naman ng ilang psychiatrist na inimbestigahan ng kaso matapos ang pangyayari na si David ay mayroong learning disability lamang at maaaring pinalala lamang ng imahinasyon at tensyon sa bahay. Gayunman, ayon sa pamilya Glatzel at sa mga Warrens, may 3 exorcism na isinagawa. Lahat ay pinangasiwaan ng mga pari, kung saan sinabi nilang lumutang si David, nagmumura, nangitim ang mga mata, at minsan ay hindi na humihinga sa loob ng ilang segundo. Isa sa mga pinakanakakagulat na bahagi ng exorcism ay ang di umano'y pagbanggit ni David sa isang pangyayaring hindi pa nangyayari. Ang pagpatay na gagawin ni Arn Chain Johnson ilang buwan makalipas. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghang nararanasan ni David Glatzel at ang pagtatangka ng pamilya na papalayas ang di umano'y demonyo sa katawan ng bata, hindi inaasahan na ang sentro ng kwento ay lilipat mula sa batang si David patungo sa nobyo ng kanyang kapatid, si Arn Chain Johnson. Noong Oktubre taong 1980, sa gitna ng pagod at matinding pagkabahala sa kalagayan ni David, si Arn ay nagpakita ng tapang. Umaari ring kamangmangan. Ayon sa kwento ng mga saksi, isa sa mga pinakanakakatindig balahibong pangyayari ay nang lantaran niyang hamunin ang presensya na sumasapi kay David. Sumigaw siya, "Ako na lang. Ako ang harapin mo. Tigilan mo na ang bata." Sa paningin ng pamilya at ng mga Warren, ito raw ay isang malaki at mapanganib na pagkakamali. Ang simpleng hamon na iyon, ayon kay Lorraine Warren, ay tila naging daan upang malipat sa kanya ang kabuktutan na bumabalot sa batang si David. Matapos nito, unti-unting napansin ang kanyang kasintahan na si Debbie Glatzel na may mga pagbabago kay Arn. Mula sa pagiging mahinahon at responsable, siya ay nagiging iritable, malayo ang tingin at madalas mahuli na nakatitig lamang sa kawalan. Minsan ay para bang may kausap siya kahit mag-isa, at kung minsan naman, naninigas at tila wala sa ulirat. Ayon sa testimonya ng ilang malapit sa kanila, may pagkakataon pa raw na parang may ibang boses na lumalabas sa bibig ni Arn. Mas malalim at puno ng galit. Habang sinusubukang bumalik sa normal ang kanilang mga buhay, matapos ang sunod-sunod na kababalaghan sa pamilya Glatzel, nagsimula na rin magtrabaho si Arn Chain Johnson bilang trabahador ng isang pea surgeon, isang uri ng manggagawa sa pagpuputol o pag-aalaga ng mga puno. Sa kabilang banda, si Alan Bono, isang 40 years old na lalaking Irish-American, ay namamahala sa isang kennel o pasilidad para sa mga alagang hayop sa Brookfield, Connecticut. Sa simula, tila maayos naman ang relasyon ng dalawa. Madalas silang magkausap at magkasama sa paligid ng kennel. At may mga pagkakataon pa raw na hindi pumapasok sa trabaho si Johnson upang makipagtagpo kay Bono. Ngunit sa ilalim ng tila normal nilang ugnayan, may tensyon na palang unti-unting nabubuo. Pebrero 16, 1981. Isang petsang hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng Brookfield. Sa araw na ito, naganap ang isang krimen na magbabalot ng takot at misteryo sa buong bayan ng Brookfield, Connecticut. Isang lugar na noon ay walang kasaysayan ng pagpatay. Bandang alas 6 ng gabi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Arn Johnson at Alan Bono. Kasama nila noon si Debbie Glatzel, ang fiancé ni Johnson, at ilang iba pang saksi. Ayon sa ulat, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa tahanan ni Bono. Nandoon si Debbie, ang kanyang pinsan na menor de edad, ang ina ng bata, si Bono, at si Arn. Habang lumalalim ang gabi, napansin ng mga nakapaligid na tila nalalasing na si Bono at nagsisimula ng magpakita ng agresibong pag-uugali. Sa isang punto, sinubukan nitong hawakan at hindi pakawalan ang batang pinsan ni Debbie. Mabilis ang naging tugon ni Arn. Pinagsabihan niya si Bono at sinubukang ilayo ang bata. Ngunit sa gitna ng tensyon, bigla na lamang daw itong sumigaw at ayon sa mga saksi, para bang biglang nagbago ang kanyang anyo.
Wala na raw sa sarili si Arn. Sa hindi pa malinaw na dahilan, ang alitan ay biglang naging marahas. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang humugot si Johnson ng maliit na pocket knife. Sa isang iglap, ilang sunod-sunod na saksak ang inabot ni Bono sa dibdib at tiyan. Bawat saksak ay matindi. Tila walang habas, puno ng galit at halos hindi makatao. Matapos ang insidente, iniwan si Bono sa lugar ng krimen, duguan at hindi na humihinga. Sapat upang mapatay ito sa loob lamang ng ilang minuto. Matapos ang insidente, si Arn ay parang nawalan ng malay sa kanyang ginawa. Lumakad lamang siya palayo sa lugar at di kalaunay na aresto ng pulisya ilang kilometro mula roon. Sa unang interogasyon, hindi raw niya maipaliwanag ang kanyang ginawa. Para bang may ibang gumabay sa kanyang mga kamay. Ito ang naging simula ng tinatawag na The Devil Made Me Do It case. Walang isang oras ang lumipas na aresto ng pulisya si Arn Johnson. Ayon sa kanilang paunang investigasyon, ang pagpatay daw ay simpleng bunga ng selos, isang away na nag-ugat sa paninibugho ni Johnson para sa kanyang kasintahan. Ngunit hindi ito ang tanging kwento na lumulutang. Sa likod ng krimen ay isang masalimuot at nakapangingilabot na detalye. Ilang araw o linggo bago ang krimen, may sinasabing pinuntahan si Arn Johnson na isang lumang balon sa parehong lugar kung saan una raw nakaengkwentro ng demonyo ang batang si David Glatzel. Ayon sa mga ulat, pinuntahan raw ni Johnson ang balon na ito sa kabila ng babalan nina Ed at Lorraine Warren, ang mga kilalang paranormal investigators na huwag lumapit sa nasabing lugar. Ang balon na ito ay pinaniniwala ang pinagmumula ng espiritong gumagambala kay David. Ayon kay Johnson, ginawa niya ito upang hamunin ng espiritu. Ako na lang ang kuhanin mo. Bitawan mo ang kaibigan ko. Panawagan daw niya noon. Ngunit sa kanyang paglapit, isang malagim na pangyayari ang naganap. Ikwinento niyang may nakita siyang nilalang sa loob ng balon. Isang demonyo na hindi maipaliwanag ang anyo. At mula noon, tila may dumilim na sa kanyang ulirat. Ilang araw matapos ang pagbisita sa balon, naganap ang krimen. Para sa mga Warrens, malinaw na hindi simpleng away o selos lang ang dahilan ng pagpatay. Naniniwala silang nasapian si Johnson, isang kaluluwang inangkin ng isang masamang espiritu matapos ang paghamon nito. Ngunit para sa mga investigador at sa korte, wala silang nakitang sapat na ebidensya upang kilalanin ang supernatural na aspeto ng kaso. Hindi nila isinama ang anumang ulat tungkol sa demonyo o sa balon sa formal na kaso. Para sa batas, si Arn Johnson ay isang mamamatay tao, hindi isang biktima ng pagsapi. Matapos ang brutal na pagpatay kay Alan Bono noong Pebrero 16, 1981, mabilis na umusad ang kaso. Hindi pangkaraniwan ang krimen sa tahimik na bayan ng Brookfield, Connecticut. Ito na nga ang kauna-unahang kaso ng pagpatay sa kasaysayan ng lugar. Ngunit mas lalong naging kahindik-hindik ang usapin nang ihayag ng kampo ni Arn Chain Johnson ang depensa ang gagamitin nila sa korte. Hindi siya ang pumatay, kundi ang demonyo na sumapi sa kanya. Ang ganitong klase ng depensa ay hindi pa kailanman naipresenta sa alinmang korte sa buong kasaysayan ng Estados Unidos. Sa kabila ng panganib at duda, buong tabang na ipinanindigan ng kanyang abogado na si Martin Menella ang paniniwala ni Johnson. Ayon kay Menella, si Arn ay walang kasalanan sapagkat sa oras ng krimen, wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Siya ay ginamit lamang na kasangkapan ng isang masamang espiritu. Sa pagsisimula ng paglilitis, sinubukan ng abogado ni Arn Johnson na iangat ang isang kakaibang depensa na hindi pa kailanman ginamit sa korte ng Estados Unidos, ang not guilty by reason of demonic possession, o sa Tagalog, hindi ako nagkasala dahil sa pagsanib ng demonyo. Hindi ito basta-bastang pahayag. Pinlano pa ni Menella na ipatawag sa korte bilang mga saksi ang mga paring di umano'y dumalo sa mga eksorsismo na isinagawa kay David Glatzel, ang kapatid ng nobya ni Johnson. Bagamat isang matapang na hakbang, ang mga pare ay bahagi ng simbahang Katoliko na bihirang magsalita sa publiko hinggil sa mga ganitong klaseng ritual, kaya't inaasahan na magiging mahirap sila mahikayat na sumaksi. Lalo't tali sila sa patakaran ng simbahan na manatiling tahimik sa mga sensitibong usapin tulad nito. Habang umuusad ang kaso, hindi maiwasang pagtawanan, kutsain o punahin ng marami si Menella at maging ang mag-asawang si Ed at Lorraine Warren na siyang nangungunang paranormal investigator sa panahong iyon. Kilala sila sa Amerika dahil sa mga kilabot na kasong may kinalaman sa mga demonyo at multo, kabilang na ang Amityville Horror. Ayon kay Lorraine, tiyak siya na sinapian si Arn Johnson. Kita raw niya ang mga palatandaan
Lalo na mula nang hamunin ni Arn ang mga espiritu na wag nang gambalain si David ay siya na lang ang sapian. Marami ang nagsabing ginamit lamang nila ang kaso upang sumikat at pagkakitaan ang trahedya ng iba. Sa mga panayam, inilahad ni Lorraine na isang itim na anino ang nakita niyang humahabol kay Arn. Mula nang bisitahin ito ang balon, kapansin-pansin na ang kanyang pag-uugali ay nag-iba. Napapansin daw ito ni Debbie Gleitzel at ng kanyang ina. Minsan, naninigas si Arn, parang nawawala sa sarili. Iba na rin daw ang titig at boses nito. Parang may ibang katauhan na umaako sa kanyang katawan. Para sa mga Warren, ito na ang malinaw na ebidensya ng pagsapi. Gayunpaman, sa panig ng korte, hindi sapat ang mga ganitong pahayag. Ang estado ng Connecticut ay tumanggi sa depensang demonic possession. Ayon sa hukom, wala raw legal na batayan ang claims na ito at hindi maaaring maging parte ng opisyal na depensa sa korte. Hindi rin nagpaawat ang hukom ng kaso na si Judge Robert Callahan. Tinanggihan niya ang argumento ni Menelia at binasura ang ideya ng demonic possession bilang legal na depensa. Ayon kay Judge Callahan, imposibleng patunayan ang ganoong depensa sa korte, lalo't wala namang siyentipikong basehan at hindi rin ito matutumbasan ng sapat na ebidensya. Hindi rin nakumpirma kailanman kung may 4 na paring opisyal na dumalo sa 3 eksorsismo. Ngunit kinilala ng Diocese of Bridgeport na may ilang pari nga na tumulong kay David Gleitzel. Noong panahon na siya'y dumaraan, tinawag nilang mahirap na yugto ng buhay. Pero ang mga pari na sangkot ay mahigpit na pinagbawalang magsalita tungkol sa nangyari. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng kampo ni Arn ang kanilang argumento sa media. Nagsalita sila sa mga balita, talk shows at sa mga publikasyon kung saan idinetalya ng mga Warren ang kanilang investigasyon, ang kasaysayan ng pamilya Gleitzel at ang papel ni Arn sa kabuuang pangyayari. Habang tumitindi ang coverage, naging usap-usapan ito sa buong bansa. Ang mga tao ay hati. May naniniwala sa supernatural, habang ang iba ay tinuturing itong isang desperadong taktika upang maiwasan ang parusa. Habang nakapailalim sa mga debate sa korte ang kaso, hindi maitatanggi na kahit hindi pinayagan ng hukom ang demonic possession bilang opisyal na depensa, ka-impluwensya pa rin ito sa kabuuang takbo ng paglilitis. Ipresenta ng kampo ni Arn ang kanyang pagkatao, isang tahimik, masipag at mapagmahal na binata. Wala siyang criminal record. Hindi siya kilalang marahas. Para sa maraming taga-subaybay, mahirap paniwalaan na basta na lamang siyang papatay, maliban na lang kung may mas malalim pang dahilan. Samantala, pinayagan naman ng kampo ni Johnson na siyasatin ang mga damit ng napatay na si Alan Bono. Ayon sa kanila, ang kakulangan ng dugo, punit o anumang palatandaan ng labanan sa damit ni Bono ay maaaring magpatibay sa paniniwala nilang hindi tao ang dahilan ng insidente. Ngunit sa huli, walang nahikayat sa korte sa argumentong ito. Dahil dito, napilitan ang panig ni Johnson na umatras mula sa demonic possession na depensa at lumipat sa mas karaniwang plea ng self-defense. Noong Nobyembre 24, 1981, idineklara si Arn Chain Johnson na guilty sa kasong first-degree manslaughter o kusang pagpatay na walang planong pagpatay. Sa pagtatapos ng paglilitis, nahatulan si Arn Johnson ng manslaughter, homicide without premeditation. Imbis na murder, ibinaba ang parusa. Marahil dala na rin ng mga hindi maipaliwanag na aspeto ng kaso at ng kawalan ng matibay na motibo. Siya ay sinentensyahan ng 10 hanggang 20 taong pagkakakulong. Ngunit nakalaya siya makalipas lamang ang 5 taon dahil sa magandang asal. Habang umaharap si Arn Chain Johnson sa sentensyang pagkakakulong, ang kwento ng kanyang kaso ay patuloy na gumugulong sa publiko, hindi lamang bilang isang kaso ng karahasan, kundi bilang isa sa mga pinakakilalang insidente kung saan ginamit ang demonic possession bilang depensa sa korte. Habang si Johnson ay nasa likod ng mga rehas, inilabas ni Gerald Brittle ang aklat na The Devil in Connecticut noong 1983. Ang aklat ay sinulat sa tulong ni Lorraine Warren at inilalahad ang mga detalye ng di umano'y pagsapi ng demonyo kay David Gleitzel at ang naging papel nito sa kalaunay pagpatay ni Johnson kay Alan Bono. Bukod sa aklat, naging inspirasyon din ito ng isang television movie noong 1983 na pinamagatang The Demon Murder Case, kung saan isinadula ang mga pangyayari sa isang mas dramatikong paraan na lalo pang nagdagdag sa kontrobersya ng kaso. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa naging resulta ng media exposure. Si Carl Gleitzel
Ang nakatatandang kapatid ni David ay nagsampa ng kaso laban kina Gerald Brittle at sa mga Warren. Ayon kay Carl, ang libro ay labag sa kanyang karapatang pantao, lalo na sa kanyang right to privacy. At nagdulot ito ng intentional affliction of emotional distress. Naniniwala siyang pinalala ng mga Warrens ang kondisyon ng kanyang kapatid at ginamit ng kanyang pamilya para sa pansariling kapakinabangan at pera. Sinabi ni Carl na isa lamang itong hoax, isang imbentong kwento na sinakyan ng mga Warren at ng media. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa demonyo. Isa itong malungkot na kwento ng isang batang may iniindang mental health issues na ginamit ng mga matatanda sa paligid niya para sa atensyon at pera. Sa kabila ng lahat ng ito, nakalaya si Arn Johnson taong 1986 matapos lamang ang halos 5 taon sa kulungan. Bagaman ang kanyang sentensya ay dapat tumagal ng 10 hanggang 20 taon. Ikinasal siya kay Debbie Glatzel habang nakakulong pa at nanatili silang magkasama kahit palumipas na ang mga dekada. Noong 2014, magatuwang pa rin silang humaharap sa mga taong nais sungkatin muli ang kanilang karanasan. Si Debbie naman, sa kabila ng lahat, ay patuloy pa rin naniniwala sa supernatural. Para sa kanya, ang naging pinakamalaking pagkakamali ni Arn ay ang pagtawag ng pansin sa kasamaan, ang paghamon sa demonyo. Sa dulo, nananatili pa rin ang debate. Isa ba itong kasong may halong kababalaghan o isa lamang itong trahedya na pinalamutian ng imahinasyon at interes ng publiko?